Kumusta mga boss? Welcome back na naman sa pinabagong video natin. As usual, andito ako ngayon para magbigay naman sa inyo ng idea, para magkaroon kayo ng kaalaman ulit, lalong-lalo na sa pagbili ng washing machine. Tag-ulan na ngayon, so syempre, ang ibablog naman natin ngayon is regarding mga washing machine. So ngayon, yung vlog ko for this video is magbibigay ko sa inyo ng idea ng mga non-inverter top-load washing machine. Kasi nagbasa ako dun sa Homebodies, ang dami nagtatanong doon. And then tapos sa comment section ko rin dito sa YouTube, marami nagtatanong kung ano nga ba yung mga pwedeng washing machine na mga mura lang. So ngayon, eto, nagbigay ko ngayon ng top 3 na non-inverter 7 kilo to 7.5 na brand na pwede nyo pagpilian, which is okay itong mga brand na to, and then maganda rin yung specs. So yun, simulan na natin. So dito, yung unang-unang i-discuss ko is ito, Toshiba na 7 kg fully automatic washing machine. Yung model niya is yung K801A. Ito na. Na-inverter po siya, no? So, meron siyang compact body, tapos 8 wash program. So, meaning ng program, may mga wash, meron siyang mga Pasilogic, yung may mga ganung ano. So, marami siyang option kung anong klaseng program yung pipiliin mo sa washing machine, which is 8 klase yon. Tapos meron din siyang Pasilogic, which is yung Pasilogic kasi kumbaga siya na nagsisensor kung gaano karaming tubig yung ilalagay niya, kung overload ba siya, tapos yung detergent na kailangan mo. So yun, kumbaga yung washing machine na yung nagdi-decide, Pasilogic. Tapos kumpleto na yung cycle kasi noon, from wash, rinse, saka spin. So yun yung Pasilogic na tinatawag dito. Tapos meron siyang soft close lid door. So meaning ito yung hydraulic, yung takip ng washing machine. So in case man nakabukas siya, tapos accidentally natabig niyo yung pinto ng top load washing machine na to, so kusa siyang dahan-dahang nagsasara, so hindi siya biglang malalaglag na. So in that case, may iwasan natin yung pagkabasag ng door ng top load washing machine. So isa yun sa mga advantage pag bibili kayo ng mga top load washing machine. Tapos naman, siyempre yung warranty niya is 10 years warranty sa motor. So medyo mataas yung warranty ng motor niya. Siyempre sa parts and service naman, 1 year lang po yon. Tapos dito naman is belt drive yung motor niya. So okay lang naman to. May mga washing machine kasi na direct drive yung ginagamit, which is mas maganda kasi yun para sa akin yung direct drive versus mo sa belt drive. Pero since ito kasi is non-inverter naman, so hindi mo kailangan sobrang taas ng specs, diba? Tapos syempre si Toshiba is technology siya Japan. So panalo naman yung brand na to. Saka maraming bumibili ng ganitong product. And then yung wattage niya is 400 watts, which is dito sa 7 kilos okay lang din naman kasi non-inverter siya. Pero kung tatanungin, medyo mataas siya ng konti. Tapos yung SRP niya is 14,495, and then yung net price siya is makukuha mo siya ng 11,999. So pwede niyo itong ma-purchase sa kahit sa authorized dealer ng brand ni Toshiba. So yun, tandaan niyo si Toshiba. Screenshot niyo na lang yung model. Panalo din siya. Moving forward, dun na tayo sa pangalawang washing machine, which is 7 kg din to. So, syempre, ang pangalawa ko is si Panasonic. Yung model niya is yung NAF70S7HRM2. 9-inverter na 7 kg fully automatic washing machine. Tapos, compact din yung size niya. So, panalo to kung mga sa condo kayo or apartment or maliit lang yung bahay niyo na pwede niyo ilagay sa CR. Syempre, di ba? Okay yung ganong specs. Kung yung mga compact na top-load washing machine. Di ba? Tapos, meron siyang 10 wash program, so mas marami siyang option ng programa kung anong klaseng program yung mga delicate ba, cotton, di ba? So marami yan. Tapos meron siya tinatawag na auto restart function. So para saan nga ba yung auto restart? So in case lang na yung washing machine is nag-spin dry na, tapos nagkaroon ng brownout dun sa area nyo. So kung saan po siya natapos ng paglalaba, dun din siya mag-start, di ba? Pag nakakuryente, kung patapos na siya sa spin, dun din siya ulit. So hindi siya uulit sa back to zero na operation ng washing machine, which is okay to, lalo na kung doon sa area nyo is madalas mag-brown out. Okay yan, auto restart function. And then yung sa Zanami drum niya, so yung drum niya kasi yung design ng yung butas ng drum, yung parang dimple yung design nila. So mas okay to kasi hindi siya nakakasira ng damit, 'di ba? Kumbaga gentle lang yung paglalaba niya. Meron kasi mga top load washing machine na matalim yung butas ng drum. So medyo delikado yun, lalo kung cotton yung lalaban mo or yung mga damit ng baby. So okay yung drum na ginagamit nila. Tapos meron siyang tinatawag na dancing water flow. So kumbaga once na nagwa-wash to, talagang naahalukan niya yung damit na maigi dahil dito sa dancing water flow. So mas nalulusaw niya yung sabon na nilalagay mo, di ba? So mas powerful yung wave ng washing machine na to. Kaya maganda tong specs dito kay Panasonic. Tapos meron siyang child lock. So para sa mga child lock, so in case lang na may baby pa kayo na maliit pa, na makulit,
Tapos gusto niya paglaruan yung button ng top load washing machine nyo. So meron siyang child lock, so kahit anong pindutin doon ng bata or paglaruan man yan, so hindi mababago yung program mo or hindi may interrupt yung paglalaba ng fully automatic washing machine, di ba? So iwas sa bala po yun, which is panalo sa specs na yun. Tapos sa wattage naman niya is 450 watts, so medyo mataas siya compared dito kay Toshiba, di ba? Medyo mataas lang siya ng 50 watts. Pero okay lang din naman to kasi non-inverter lang naman siya, kaya medyo mataas pa rin yung wattage, which is hindi naman kayo ganun katagal maglaba ng mga fully automatic washing machine. So actually not bad naman siya sa ganung wattage. Sa warranty naman ni Panasonic is 1 year parts and labor, and then yung sa SRP niya is 14,699, and then yung sa net niya is 11,499. Yung ano lang neto, yung mga downside niya, so yung pinto niya hindi siya yung hydraulic takip. So ingatan nyo na lang na huwag masaging kasi nabukas yung takip niya para hindi siya mabasag or masira kaagad. Compare mo kasi kay Toshiba na hydraulic yung takip niya. So ayun. So syempre yung pinakalas, so hindi ko na hinabaan yung video ko kasi ito lang naman talaga yung the best na top 3 na napili ko. And then disclaimer lang, sa akin lang naman to, sa idea ko to, sa na-research ko to, experience ko rin to sa pagbebenta ko. So yung pangatlo ko is Pujadenso. Yung model naman niya is yung JWA7500VT. So 7.5 siya, mas mataas siya ng 0.5 na capacity versus dun sa dalawang nabanggit ko. So washing machine, non-inverter din po siya. So meron siyang tinatawag na variable water pressure. So pagka po kasi variable, so meaning kahit biglang lalakas, biglang hihina yung tubig na ginagamit yung supply dito para sa fully automatic washing machine. So nakakapag-adjust yung washing machine na to. So which is better to lalo dun sa mga pabago-bago yung water pressure ng tubig nyo dun sa lugar nyo. The same time, meron siyang 8 wash program. So marami ka ring option kung anong klaseng tela or kung anong klaseng laba yung gusto mong gawin sa damit mo. Which is common naman to halos sa lahat ng washing machine na fully automatic. And then meron siyang quiet wash. So meaning mas tahimik siya mag-operate ng laba. So okay to lalo kung may baby ka, tapos gabi ka na madalas maglaba. So mas tahimik yung ginagamit nilang motor. Okay to. Tapos meron siyang popcorn dispenser. Kasi yung kanina, pagkakala mo yung Panasonic wala. So meron siyang popcorn dispenser which is mas okay ito, di ba? Advantage to. Para sa last part na siya nagdi-dispense ng popcorn. And then energy efficient motor, so meaning mas matipid to compared dun sa dalawang nabanggit ko kasi efficient yung ginagamit niyang motor. So meron silang technology ganon. And then meron din siyang child lock. So gaya ng nabanggit ko kanina, mas safe to lalo kung may makukulit na bata doon sa lugar nyo. Tapos meron siyang rust proof body, so meaning plastic yung body niya, so hindi siya metal. So advantage nun, kahit nauulanan siya, naaanggihan lang, hindi naman totally buhos na ulan, di ba? Or nasa loob siya ng CR nyo, so plastic yung body niya. Siyempre, malilimitahan yung pangangalawang ng body ng washing machine nyo. Advantage din yun, siyempre. Di ba? Tapos, sa warranty naman niya is 1 year parts and labor, di ba? So, common to sa mga non-inverter na washing machine. So, yung wattage siya is 385 watts. So, mas mababa siya versus dun sa dalawang nabanggit ko, kay Toshiba and din kay Panasonic. Mas mababa siya kasi yung kay Toshiba 400, yung kay Panasonic is 450. So yun nga, mas efficient to compared dun sa dalawa. Pero hindi naman ganun sobrang layo ng agwat. Tapos sa SRP naman is 12,998, tapos sa net naman is 11,598. So yun, napakagandang option nito, which is pag sinabing Pujadenso, Japan Technology din naman to. Pero usually kasi halos lahat ng mga top load fully automatic washing machine, mga made in China rin naman. Pero wala naman kasi yun, di ba? Halos lahat naman So yung binanggit kong yon, si Toshiba, si Panasonic, and si Pujadenso, sila lang yung talagang napagpilian ko na okay yung specs, and then yung sa presyo kasi, di ba? So okay yung presyo nila. So dun sa mga mamsi dyan na naghahanap ng mga top load na affordable na washing machine, and then matibay naman, so kayo na bahala within dito sa tatlo kung anong pipiliin nyo. So yun lamang mga boss. So sana kahit paano meron ko natutunan and then nagkaroon ko ng idea. So yun, patulong na lang. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang i-subscribe mo naman ako. In-hit mo na rin yung notification bell para laging updated sa mga video na aking gagawin. Especially ngayong tag-ulan na. Marami akong gagawin regarding sa mga washing machine. Yun lamang. Peace out.